Dahil naman po sa malalakas na alon sa Region 2, ilang pasahero nananatiling stranded sa mga lugar na apektado ng Bagyong Egay. Alamin natin ang detalye mula sa aming kasamang si Vivian de Guzman ng Radyo ng Bayan, Tuguegarao, Cagayan. 37 pasahero ng 10 motorized bangka na patungo sana sa Calayan Island sa dulong hilaga ng Cagayan at sa Maconacon, Isabela, ang hanggang ngayon ay stranded dahil sa malalakas na alon dulot ng Bagyong. Sa 37, 10 ay pasaherong patungo sana sa Calayan na tinigil ng Philippine Coast Guard at ngayon ay nasa itinayong bunkhouse ng Calayan sa Apari, Cagayan. Ang 27 naman na pasahero patungo sa Maconacon, Isabela ay nasa bunkhouse din sa San Vicente Port sa San Antaan ng Cagayan. Ayon sa ulat ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, ang mga ito ay hindi na pinayagang maglayag pa simula kagabi dahil sa masungit na panahon. Samantala, isa ring tanker na patungo sana sa Bataan ang humintil na lamang sa Apari Port kagabi. Itong masalubong ang masungit na panahon dala ng bagyo. Ayon sa ulat ni RDRRMC Chair Norma Talosi, ang mga ito ang tanging iniulat na grabing apektado ng bagyo at walang mga iniulat na evacuees mula sa mga local DRRMCs sa buong region hanggang sa mga sandaling ito. Base sa ulat ni Talosi, hindi na umano nagsagawa ng forced evacuation ang karamihan sa mga lokal na pamahalaan ng Isabela at Cagayan dahil sa hindi gaanong malakas na bagyo si Egay, bagamat naglandfall sa bahagi ng Palanan kagabi at maghapong nagbuhos ng manakanakang ulan at pakon ng hangin sa mga lalawigan ng Isabela at Cagayan. Samantala, nanatili naman sa 136 na metro ang level ng Magat Dam, hindi pa ganap na nakaipon dahil sa spilling level nito ay abot ng 193 meters. Naibalik na rin ang kuryente sa malawak na area ng Tuguegarao City, maging sa City of Ilagan, matapos itong mawala kaninang umaga. Subalit nanatili namang walang kuryente ang mga bayan ng Peña Blanca, Santo Niño, Enrile at Abulog, Cagayan, at hanggang ngayon ay patuloy na kinukumpuni at hinahanap ang dahilan kung bakit nawalan ng kuryente ang mga ito. Piling bukas ang mga daan, lalo na sa Cagayan Valley Road sa bahagi ng Nueva Vizcaya na nagsisilbing pangunahing lagusan ng mga papasok at palabas sa Region 2. Samantala sa lifelines naman, bukas ang linya ng telepono, sapat ang supply ng potable water, gayon man ay nanatiling kanselado ang flights simula pa kahapon. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Vivian de Guzman ng Radyo ng Bayan, Tuguegarao, Media ng Bayan.